Lolo Jose ay 70 taong gulang na ngayong taon. Tuwing umaga, eksaktong alas 5 siya gumigising. Hindi kailangan ng alarm clock. Hindi kailangan ng gigising sa kanya. Sabi niya, sanay na raw ang mga matatanda sa ganitong oras ng paggising maagang bumangon para malusog. Pagmulat ng mata agad siyang bumabangon, bumababa sa kama dumidiretso sa bakuran para mag-ehersisyo, magdilig ng halaman, at pagkatapos ay magtitimpla ng mainit na tasa ng tsaa. Sa pagtingin sa kanya iisipin ng lahat, siguradong aabot ng 100 taon ang taong ito. Ngunit isang umaga pagbaba pa lang niya sa kama, naramdaman niyang parang umiikot ang lahat. Nagdilim ang kanyang paningin at bago pa siya makakapit sa gilid ng kama, bumagsak siya sa sahig. Ang pagbagsak na yon ay nagdulot ng pananakit sa kanyang balakang kaya kinailangan niyang manatili sa higaan ng halos 2 linggo. Kinalaunan sinabi ng mga doktor na si Lolo Jose ay hindi na stroke at wala ring biglaang problema sa puso, kundi simpleng dahil lang masyado siyang mabilis bumangon sa panahong hindi pa stable ang kanyang presyon ng dugo blood pressure. Isang maliit na ugali na inuulit-ulit sa loob ng maraming taon. Iyon pala ay isang nakatagong panganib. Para sa mga taong lampas na sa edad 16, ang umaga ay hindi na lang basta paggising at pagsisimula ng bagong araw. Ito ay isang sensitibong yugto kung kailan kailangan ng katawan ng oras para lumipat mula sa estado ng pahinga patungo sa estado ng pagiging aktibo. Mas mabagal ang daloy ng dugo, naninigas pa ang mga kasukasuan at hindi pa stable ang tibok ng puso. At kung sisimulan ninyo ang araw sa mga maling kilos, gaano man kaliit, ang panganib ay maaaring mas malaki kaysa sa inaakala ninyo. Ang unang ugali na marami ang nakakagawa ay ang masyadong mabilis na pagbangon mula sa kama. Sa pandinig, tila ito'y kasipagan, tila determinasyong mamuhay ng malusog, ngunit sa katotohanan ito'y lubhang mapanganib. Dahil pagkatapos matulog ang dugo, ay naiipon sa ibabang bahagi ng katawan. Kung kayo po ay biglang uupo at tatayo agad, hindi pa sapat ang dugong naibubomba paakyat sa utak. At iyon ang dahilan kung bakit marami ang nahihilo na papahapay o kaya'y natutumba. Ano po ang dapat gawin? Pagkamulat ng mata, manatili po muna sa pagkakahiga ng kaunti. Mga 1 hanggang 2 minuto lamang po. Sa panahong iyon, maaari po kayong dahan-dahang igalaw ang inyong leeg, iunat ang mga braso at binti ibaluktot at iunat ang mga tuhod, bukong-bukong at pulsuhan. Mga simpleng galaw lamang po ito, ngunit nakakatulong upang gisingin ang circulatory system. Pagkatapos dahan-dahang umupo, ilapag ang mga paa sa sahig, manatili sa posisyong nakaupo ng mga 50 to 90 segundo bago tumayo. Ang magaang na pag-uunat na ito ay hindi naman po aabutin ng masyadong maraming oras, ngunit makakatulong po ito sa inyo na maiwasan ang mga hindi inaasahang aksidente. Ang pangalawang ugali ay ang pagpapabaya sa pag-inom ng tubig sa umaga. Pagkatapos ng mahabang gabi na walang nainom na tubig ang katawan, ay parang isang makinang kulang sa gasolina. Ang dugo ay nagiging mas malapot at kailangang magbomba ng mas malakas ng puso para madala ang dugo sa iba't ibang organo. Sa mga taong may sakit na sa puso, alta presyon o mataas na kolesterol, maaari itong magdulot ng malaking presyon sa mga ugat at magpataas ng panganib ng atake sa puso o stroke. Napakadali lang po ng solusyon. Isang baso lang ng maligamgam na tubig pagkaupo pa lang. Hindi kailangang ubusin agad. Maaari po kayong uminom ng paunti-unti. Kung nais ninyo, maaaring magdagdag ng ilang patak ng katas ng kalamansi o kaunting pulot-pukyutan. Depende po sa inyong kalagayan. Ang pag-inom ng tubig ay hindi lang nakakatulong gisingin ang katawan, kundi sumusuporta rin sa paglilinis ng bituka, nagpapabuti ng kidney function at nagpapalinaw ng isip. Ang pangatlong ugali ay ang pagkain ng almusal na masyadong matamis o paggamit ng mga processed food. Maraming tao paggising ay agad kumukuha ng matatamis na tinapay, umiinom ng kape na may kondensada o kumakain ng hotdog, longganisa o embutido dahil mabilis at masarap. Ngunit ang mga pagkaing ito ay karaniwang naglalaman ng maraming simpleng asukal, masasamang taba at mga preservative na nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar na sinusundan naman ng mabilis na pagbaba.
Ang resulta ay pagkapagod, panghihina, kawalan ng focus at sa katagalan nagpapataas pa ng panganib ng diabetes, mataas na kolesterol at maging ng chronic inflammation ng mga ugat. Ang ideal na almusal para sa mga nakatatanda ay dapat naglalaman ng protina, fiber at mababang asukal. Maaari po kayong pumili ng nilagang itlog, oats, whole wheat na tinapay, kaunting mani tulad ng walnuts, chia seeds o bahagyang pinakuluang gulay. Kumain ng kaunti ngunit sapat sa sustansya. Mahalaga ang makabuo ng matatag na pundasyon para sa blood sugar at enerhiya sa buong umaga. Marami ang madalas mag-isip ganito na ako kumain ilang dekada na ano naman ang masama doon, ngunit ang katawan ay nagbabago araw-araw sa bawat yugto. Ang angkop sa edad na 40 ay maaaring hindi na angkop sa edad na 70. Ang mahalaga ay hindi kung gaano katagal mo nang ginagawa ang isang bagay, kundi kung na ngayon ito ba ay nakakatulong pa o tahimik na nagdudulot ng pinsala. Sa madaling araw habang tahimik pa ang lahat, may isang ugali na maraming tao ang ginagawa nang hindi namamalayan ang pagbubukas ng cellphone o panunood ng balita agad paggising. Sa pandinig tila wala namang epekto. Nagbabasa lang ng ilang linya ng balita, tumitingin sa ilang litrato. Ngunit para sa mga lampas 60, ang sandaling iyon ay partikular na sensitibo. Pagkagising ang utak ay nasa estado pa ng parang nananaginip at gising. Kung kayo po ay agad na masasagap ng negatibong impormasyon, mga balita tungkol sa aksidente, sakit o mga artikulong nakaka-stress, agad na tutugon ang katawan na parang nasa panganib. Tataas ang tibok ng puso, mas maraming cortisol ang ilalabas, at ang emosyon ay maaaring bumulusok pababa mula pa lang sa mga unang minuto ng araw. Ang mga nakatatanda ay likas ng madaling maapektuhan ang emosyon kung araw-araw ay magsisimula sa mga malulungkot na imahe o pag-aalala. Ang kalidad ng tulog, presyo ng dugo, panunaw, at maging ang kalooban ay maapektuhan ng pangmatagalan. Sa halip, hayaan po ninyong magkaroon ng oras ang isip na magising ng natural. Pagkatapos gumising at mag-unat-unat ng bahagya, maaari po kayong makinig ng malumanay na musika, buksan ang bintana para sa sikat ng araw sa umaga, o simpleng umupo lang ng tahimik sandali. Ang isang tahimik na umaga, walang nakakagulat na balita, walang rumaragasang impormasyon. Minsan ay siyang pinakamabisang gamot para sa kalusugang pangkaisipan. Ang susunod na ugali ay napakakaraniwan din, lalo na sa mga taong may aktibong pamumuhay, ang mabigat na ehersisyo agad habang hindi pa handa ang katawan. Iniisip ng ilan na kailangang tumakbo, kailangang ikampay ang mga braso, kailangang pagpawisan ng husto para masabing tama ang pag-ehersisyo. Ngunit ang katawan pagkatapos ng mahabang gabing pahinga, naninigas pa ang mga kasukasuan, hindi pa dilat ang mga ugat, nasa resting pa ang tibok ng puso. Kung agad nagagawa ng mabigat na kilos, madaling mauuwi sa muscle strain, pulikat o kaya'y pinsala sa kasukasuan. Sa katunayan, karaniwang naitatala ng mga ospital ang pinakamaraming kaso ng pagkahulog, pagkadulas o pagkapilay sa tuhod tuwing umaga. Lalo na sa mga nakatatanda, hindi dahil mali ang ehersisyo kundi dahil masyadong maaga, masyadong mabigat ang ehersisyo. Ano po ang solusyon? Bago lumabas ng bahay o pumunta sa lugar ng ehersisyo, maglaan po ng kinafen o na 15 minuto para marahang painitin ang katawan, ikutin ang mga pulsuhan, bukong-bukong ikutin ang mga balikat, itagilid ang katawan pakaliwat pakanan, o simpleng maglakad-lakad ng marahan sa loob ng silid. Ang mga dahan-dahang pag-uunat na yon ay nakakatulong para maging madulas ang mga kasukasuan at para masanay ang puso sa ritmo ng pagkilos. Para sa mga nakatatanda, ang layunin ng ehersisyo sa umaga ay hindi kung gaano karami ang pawis, kundi ang mapanatiling malambot ang katawan, malinaw ang isip at masigla ang diwa. At may isa pa pong ugali na tila napaka nakakaginhawa ngunit may taglay na hindi kakaunting panganib. Ito ay ang paliligo ng masyadong mainit o masyadong malamig na tubig sa umaga. Marami ang nagsasabi, sanay akong maligo sa umaga para magising. Ngunit sa katawan ng nakatatanda, ang reflex sa pag-regulate ng temperatura ay hindi na kasing bilis nung kabataan. Kapag naligo ng masyadong mainit na tubig, biglang lumuluwag ang mga ugat sa ilalim ng balat na maaaring magdulot ng pagbaba ng presyon. Sa kabaligtaran, ang masyadong malamig na tubig
ay maaaring magdulot ng matinding paghigpit ng mga ugat, paninikip ng mga kalamnan, at maaaring humantong sa pagkahilo pagkawala ng malay, lalo na kung naliligo ng gutom o pagkatapos ng mabigat na ehersisyo. Hindi kakaunti ang mga kaso ng stroke o atake sa puso na nangyayari sa banyo sa umaga dahil lang sa biglaang pagbabago ng temperatura. Napakasimple po ng solusyon. Kung nais po ninyong maligo sa umaga, tiyaking gumamit ng maligamgam na tubig. Mga 37 40 degrees Celsius ang ideal. Simulan po mula sa paapataas at dahan-dahang basain ang buong katawan, iwasang ibuhos agad ang tubig sa ulo o dibdib. At pinakamainam maligo po pagkatapos kumain ng kaunti o magpahinga sandali pagkatapos mag-ehersisyo para hindi mapilitan ang katawan na mag-adjust ng biglaan. Sa puntong ito makikita po ninyo, walang anumang napakalaki o napakabigat. Bawat pagbabago ay napakagaan. Ngunit ang mga bagay na ito na tila maliit, kung gagawin ng tama, ay maaaring makalikha ng napakalaking pagkakaiba para sa isang taong lampas na sa edad 60. Ang umaga ay ginintuang panahon para pangalagaan ang kalusugan, hindi kailangan ng gamot, hindi kailangan ng makina. Kailangan lang po ninyong matutunang pakinggan ang inyong katawan, alagaan ito ng kaunti, ayusin ang bawat kilos ng paunti-unti. At ang kalusugan ay unti-unti ring tutugon ng mga positibong senyales. Dahan-dahan sa pagbangon, uminom ng sapat na tubig, kumain ng masustansyang almusal, mag-ehersisyo ng tama lang, maligo ng tama, at lalo na, hayaang maging payapa ang isip kahit man lang sa unang oras ng araw. May na isang napakagandang kasabihan kung paano mo sinimulan ang iyong umaga ang magtatakda kung paano mo ipamumuhay ang buong araw. Para sa mga nakatatanda, lalo itong totoo, dahil ang mga nangyayari sa unang oras pagkatapos gumising ay hindi lang nakakaapekto sa kalooban, kundi malalim na umaabot sa kalusugan ng puso, presyon ng dugo, panunaw, nerbiyos, at maging sa kakayahang kumilos. Kung ating babalikan ang certain ugali na ating pinag-usapan, mula sa masyadong mabilis na pagbangon, paglaktaw sa pag-inom ng tubig, maling paraan ng pagkain ng almusal, hanggang sa panonood ng negatibong balita, padalos-dalos na pag-ehersisyo, maling oras ng paliligo at pagpapalipas ng kain, lahat ay napakakaraniwang bagay. Ngunit dahil masyado ng nakasanayan, marami ang nagwawalang bahala hanggang sa ang mga masamang epekto ay dumating ng tahimik. Ang magandang balita ay lahat ng mga ugaling iyon ay maaaring baguhin. Hindi kailangang guluhin ang takbo ng buhay, hindi kailangang gumastos, at hindi rin kailangan ng pambihirang lakas. Kailangan lang po ninyong magbago ng paunti-unti. Bawat kilos, bawat lagok ng tubig, bawat pagpili ng pagkain, sapat na iyon para makalikha ng ibang simula. Walang sino man ang makakabalik sa nakaraan, ngunit lahat ay maaaring magsimula bukas ng umaga. Sa halip na magmadaling bumangon, bigyan po ninyo ang inyong katawan ng ilang dagdag na minuto para magising kasama ninyo. Sa halip na hanapin ang cellphone, hanapin po ang malalim na hininga, hanapin ang sikat ng araw sa umaga na pumapasok sa bintana. Sa halip na kumain ng basta-basta, pumili po ng isang bagay na mabuti para sa katawan. Kahit isang pirasong itlog, isang hiwa ng abokado, o isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang kalusugan ay hindi nagmumula sa malalaking pagbabago, kundi sa matiyagang pag-iipon. Hindi po ninyo kailangang maging perpekto sa isang araw. Magsimula po sa isang ugali. Panatilihin ito sa loob ng isang linggo, tapos isunod ang isa pa. Unti-unti ang umaga ay hindi na magiging nakatagong alalahanin, kundi magiging isang ligtas, komportable, at inaabangang panahon. Marami nang nakatatanda ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan lang ng pagsasaayos ng kanilang mga ugali sa umaga. May mga dating may alta presyon, ngayoy kontrolado na. May mga dating nahihilo tuwing umaga, ngayoy matatag na at malinaw ang isip. May mga dating takot mag-ehersisyo, ngayoy nakakapaglakad na ng marahan araw-araw nang walang iniindang sakit sa kasukasuan. Bakit po kaya? Dahil nagsimula sila sa pinakamaliit na bagay. At dahil naniniwala sila na ang kalusugan ay hindi bagay na nakalipas na, kundi bagay na maaari pa nilang pangalagaan. Kung napansin po ninyo na may isa o ilan sa mga ugaling ito na inuulit ninyo, huwag po ninyong sisihin ang inyong sarili. Walang sino mang ipinanganak na alam na ang lahat.
At ang kalusugan ay hindi nangangailangan ng perpeksyon, kailangan lang ng pag-unawa at pagmamahal sa sarili. Ang pangangalaga sa katawan sa umaga ay parang pag-aalaga natin sa isang matandang puno. May edad na ito, may malalim ng mga ugat, ngunit habang tumatagal ay lalo pang nangangailangan ng marahang pagdidilig maingat na pagpuputol ng sanga at pag-iwas sa mga biglaang malakas na hangin. Ganon din ang katawan. Nakasama na natin sa loob ng maraming taon, binuhat ang bigat ng buong buhay. Ngayon ay humihiling lang na tratuhin ng mas malambing ng kaunti. Kung sa tingin po ninyo ay kapakipakinabang ang mga bagay sa video na ito, subukan po ninyong pumili ng isang maliit na pagbabago para simulan bukas ng umaga. Maaaring ito ay ang mas dahan-dahang pagbangon ng ilang minuto. Maaaring ito ay ang pag-inom ng dagdag na isang basong tubig o simpleng hindi pagbabasa ng balita agad pagkamulat ng mata. At kung sa tingin po ninyo ay karapat-dapat ibahagi ang mga ito, paki-like po ang video, mag-subscribe sa channel o magkomento sa ibaba ng isang bagay na balak po ninyong baguhin. Bawat pagbabahagi ninyo ay maaaring makapagbigay ng dagdag na motibasyon sa iba na nasa kung saan man na naghahanap din ng kapayapaan tuwing umaga tulad ninyo. Ang landas tungo sa malusog na pamumuhay ay hindi nagsisimula sa gamot. Nagsisimula ito sa isang desisyon at ang desisyong iyon ay nasa inyong mga kamay tuwing umaga pagmulat ng inyong mga mata. Naway magkaroon po kayo ng mga umagang magaan at isang landas ng mahaba, malusog at tunay na mapayapang buhay kahit lampas na sa 60 o lampas na sa edad na Aunt FM.